Alisin ko na ho ito mga kababayan. Sa impeachment ho na nangyayari, lagi pong sinasabi ng ating Vice Presidente, sila po ay handa. Nagtataka naman tayong mamamayang Pilipino na handang-handa po yung magkabilang kampo, no? Yung prosecution team at yung kampo ni Inday Sara Duterte. Magtataka naman tayo, yung mga magja-judge naman po ang hindi handa. O, biruin mo yun. Makikinig na lang ho, mga kababayan. Sinabi naman ng kampo ni Inday Sara Duterte, ready kami niyan. Gusto ko ng bloodbath. Oh. Kaso, negatibo ang dating sa taong bayan ng bloodbath niya. May, kumbaga, paghahamon o pananakot. Di ba? Kaya, naisipan siguro ni Inday Sara Duterte, kambyo ka, kambyo ko to. Kagaya nung kay Marcoleta doon sa West Philippine Sea. Oy, Marcoleta, hindi ka pa din namin nakakalimutan, ha? Yung yung kapag ka hindi lalagpas ng 2,000 yung bill ng kuryente, ha? Pag-upo mo, ha, paramdam mo naman sa amin na tinatrabaho mo yung pangako mo sa mamamayang Pilipino. Baka mamaya maboy 10K mo kami. Oh. Bank record ni BP Sara Duterte makakalkal sa impeachment. Sabi ho dito ng Abante News o Abante Radio. Naku po. Diyan ho magkakaalaman talaga. No? Diyan ho talaga magkakaalaman mga kababayan. Biruin mo ang tagal na panahon na inilaban ni dating Pangulong Duterte, wag mabuksan yung kanilang mga bank accounts, etc. Pati ho yung Rodi Duterte, tapos Sara Duterte, joint account. O, di ba? Minsan mapapaisip ka, hindi kaya yun yung dahilan kung bakit ayaw talaga nilang ituloy yung impeachment dahil madaming makakalkal. Ang habang panahon ho na inilalaban ni dating Senador Trillanes yan, mga kababayan. Hanggang umabot nga din po, mga bossing, yung saan po, umabot sila ng Kongreso. Dapat hindi pupunta ang mga Duterte noon eh. Hindi sila dapat a-attend doon. Bakit to? Wala si Panelo nagyabang eh. Biruin mo ba naman? 'Di ba? Ang sabi ng abogado nila wala po kaming tiwala sa Kongreso, etc., etc. So, ikaw ngayon bilang kongresista na nandoon ho, mga kababayan, ano gagawin mo? O, cancel na natin to. Ibig sabihin, hindi sila dadating. Sila yung main character dito eh. So, mababaliwala lang. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. I-postpone muna. Pinospone ho nila. Pinost ho nila sa internet. Siguro nakita ni Panelo. Bigla hong nagyabang. Ay, naku, bakit ganyan? Porkit pupunta kami. O tapos bigla niyong pinospon. O ayun, napilitan ho sila mga kababayan kasi binalik din ho ng Congress. O pupunta pala kayo ha. O sige, tara pumunta kayo. Naalala nyo yung hinawakan ng dating Pangulong Duterte yung mic? Tapos gustong ibato kay Trillanes? Nagagalit, nabubwisit, naiinis, napipikon. Diba? Ang pinag-uusapan po dun yung paglagda ng dating Pangulo para po makita yung loob ng bank account nila. Kung mabubuksan ho yan, naku, magkakaalaman na. Ako naman ganito lang kasimple yan eh. Kung bank account ko, wala naman ho kayo makikita. Alam ko, wala kayo makikitang malalaking pera ho doon. Dahil ilang libo lang po ang pera ko. May pinagyayabang ka ha. Sinasabi mo, may pumapasok na bilyon-bilyon sa bank account ko ha. Pakita ko, ilan that go? Ayan po. Nasaan po nyo nakikita dyan sa bank account ko yung pinagyayabang ni Trillanes na may pumapasok na 2 bilyon galing doon sa mga drug lord? Wala. Di ba? Wala. Pahiya si Trillanes noon. Ako, ganun ang gagawin ko. Ang hindi ko lang maisip kung bakit ayaw nilang ipakita. Instant pahiya si Trillanes noon. Same thing lang din parehas lang din po yan. Noong kung hindi ako nagkakamali, Senado ba yun? Nasa Senado, si Pulong at si Trillanes. Yung simpleng tato ni Pulong, mga kababayan, wala, hindi pinakita.
Kung ako ho yun, tapos alam ko wala akong tattoo sa likod ng triad. On the spot, ipapakita ko yung kay Trillanes. Ipapakita ko sa madlang people. O eto, yung sinasabi ng tao na yan na si Trillanes, ha? Walang katotohanan, o. Eto likod ko, pakitang ganon, o. Pahiya na. Lahat ho tayo hindi na maniniwala kay Trillanes. Di po ba? Lahat tayo, wala na. Wala ka ng kredibilidad sa amin, Trillanes. Kasi nga, lahat ng sinabi mo, bank account nila, may bilyon-bilyon pumapasok galing sa drug lord. Pinakita nila, wala naman. Tattoo ni Pulong, wala naman din. Meron bulate sa likod. Hindi yung drug lord. Di ba? Instant pahiya si Trillanes. Pero ang malaking katanungan sa atin, bakit hindi nila ipinakita? Ano yun? Para lang ano? Wala lang. No? Pa-surprise lang. Bakit ayaw din nilang mabuksan ito kung wala naman talaga? Meron silang ginawang trip nun, taktika. No? Meron silang ginawang taktika nun. Ang pinakita lang ho nila, yung front page. Kumbaga front page, o kung magkano lang yung laman. Ito ho ang laman ng bank account ni dating Pangulong Duterte. Pinakita lang kung magkano lang. Sabi mo ng, kunyari, 1 million, ganun lang, no? Kasi yun yung natitira doon sa bank account mo 1 million. Pero ang gustong makita ho, mga kababayan, doon sa bank account nila, yung mismong statement ho sa loob kung ano yung mga nangyari. Yung, eto, may pumasok na 2 bilyones. Eto, inilipat yung 2 bilyones sa kabilang account, etc., etc. Yung mga ganun, no? Ang ginawa nila, ang pinakita lang nila kung magkano ang natitirang pera. No? Hindi nila pinakita yung galaw ng account na yun. Kung may pumasok, tapos pinasa agad nila para hindi makita. Para kapag ipinakita yung litrato, nung yun lang ang nun lang ang laman, yun lang ang laman. Kailangan kasi talaga yung mga transaction. Totoo yan, Just Monet. Sabi ni James Guillen ulit, banatan mo pa. Saan ba? Sa harap, sa likod. Naniniwala si dating senadora at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na tinatangka ni Vice President Sara Duterte na iwasan ang isang full-blown impeachment trial upang hindi maisapubliko ang mga ebidensya tulad ng mga bank records nito. Ayon kay de Lima, nakakakita ito ng mga indikasyon mula sa aksyon ng kampo ni Duterte upang pabagalin ang pag-usad o maiwasan ang Senate's impeachment trial. You can say they're really scared. I mean, BP Sara is scared. Yun naman po ang nakikita natin sa kanila Lagi ho nilang sinasabi, wala kaming pakialam dyan. Kumbaga, parang mas masakit pa ang breakup kaysa dyan sa impeachment na pero tambakan ng 16 na mga mamahaling mga lawyer. Makikita pa rin po kasi may transaction po yung bank po, sabi. Hindi nila pinakita, pinakita lang kung magkano lang yung laman. This is really cause for concern kasi ang pinaka-objective is hanggat maaari hindi dapat magkaroon ng trial. Yan yung nakikita natin sa Senado. Ano po? Kasi nga po, kung may depensa talaga sila at kung kakayanin nitong mamahaling mga lawyer na ito, yung mga ebidensya, di sana ho, mga kababayan, umpisa pa lang ho. Sa umpisa pa lang po, idinepensa na ho nila yan, mga bossing. Sa Congress pa lang ho, ididepensa na ho nila yan. Ngayon, may nakikita tayong mga paggalaw, may mga sabi-sabi, may nagsabi, yung ombudsman. No, gusto nila kumbaga pinapatawag si Sara Duterte, etc. Yung mga ganyan, no? Minsan may nakakatakot din ho yan, ganyan. Lalo na, alam natin, yung Martires ho, baka Duterte yan. Baka sabihin, eto, nilitis, tinignan namin, inaral nating maigi lahat. Dito kay Inday Sara Duterte, acquitted sa amin. Tapos ang sasabihin ng Senado, tingnan nyo nga, acquitted. O walang nakita doon sa ombudsman. Bakit pa natin itutuloy ito sa Senado? Yun ang nakakatakot doon, mga bossing.
baka gamitin pa yung mga ganon. Huling hura, no? Bago umalis, oh. Pero ako ho, naniniwala po ako, kaya po kailangan higpitan nila dito sa part na ito na iudlot-udlot. Makakapal na nga ho ang mukha ng mga senador natin, mga boss. Bakit to? Lahat ho ng mga sinasabi nila, mga bossing, wala na po sa konstitusyon. Remand, dismiss, etc. Salungat na po ng konstitusyon ng Pilipinas. Di ba? Salungat na po sa konstitusyon ng Pilipinas. Ang sabi sa konstitusyon, 1/3, pag may 1/3 ng pumirma, shall proceed na o shall forthwith sa trial na. Pero anong nangyari? Yung forthwith po, ginawang 4 months yata. Mag-a-6 na buwan na yata, mga bossing. Diba? Mag-a-6 na buwan na ho, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa din. Ho. Binalik pa nila na ang sabi, pwede naman natin silang tanungin kung gusto pa din nila o hindi na. Yun lang po. Pero ang ginawa nila, remand, ibalik. Bigyan natin ng kalituhan itong mga to. Siguro yun yung iniisip nila. Sana sa madaling panahon matanggal si Sara. Forthwith to 4 months. O, biruin yan. Hindi nga humadiscuss ni Chis Escudero yan. Ayaw niyang nababanggit siguro ho yung tungkol dyan. Sa forthwith na yan. Nung nag-explain si Senadora Risa Ontiveros, tumalikod siya. Nung natanong siya doon ng isang reporter, ang sagot niya kumbaga, sise kay Martin Romualdez. Ano ba yun?